Pagkatapos ng hapunan, bigla na lang ay sobrang sama ng pakiramdam ko. "Kapit lang po, Nay. Dadalhin ko kayo sa ospital," sabi ng manugang ko. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, bigla siyang lumiko sa isang daan ng lupa patungo sa masukal na talahiban at bumulong. "Nilason kita sa pagkain mo. May 30 minuto ka na lang. Bumaba ka na ng sasakyan." Iniwan akong mag-isa sa gilid ng daan. Akala ko, katapusan ko na. Ngunit may nangyaring hindi ko inaasahan. Bago ako magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button. Sundan ninyo ang aking kwento hanggang sa huli at mag-iwan ng komento kung taga saan kayo nanonood para malaman ko kung gaano nakalayo ang narating ng aking istorya. Ang pangalan ko ay Milagros, 57 taong gulang. Bawat umaga, bago pa man sumikat ang araw, nasa kusina na ako, nagsasaing, nagtitimpla ng mainit na kape, at naghahalo ng gulay sa kaldero. Sa kwarto sa harap, tulog pa ang manugang kong si Clara, 15 taong gulang. Maganda, makinis ang balat, at laging mabango. Kung ibang tao ang makakakita, sasabihin nilang, mapalad ako sa pagkakaroon ng manugang na tulad niya. Hindi nila nakikita ang bersyon ni Clara sa loob ng bahay. Dahan-dahan kong kinatok ang pinto ng kanyang kwarto. "Clara, handa na ang almusal." Ilang segundo ng katahimikan, saka bumukas ang pinto. Lumabas si Clara, nagusot ang mukha at magulo ang buhok. "Nay, anong oras na ba?" Sinulyapan niya ang orasan sa dingding. 6:00 pa lang. "Mamayang tanghali pa ang pasok ko. Pwede bang kahit minsan lang? Huwag niyo akong gisingin ng ganito kaaga. Natatakot lang akong mahuli ka." Mahina akong sabi. Mapapanatag din si Joseph kapag alam niyang kumain ka. Nang mabanggit ang pangalan ng anak ko, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon, ngunit sandali lang, masarap ang buhay ni Joseph. Padala lang ng padala ng pera galing abroad. Dito, ako ang nahihirapang mag-isip ng lahat. Umupo kami sa maliit na mesa. Nagsandok ako ng ginisang monggo at pritong galunggong. Kumain si Clara habang tutok sa kanyang cellphone. Mabilis na nagtatype ang kanyang mga daliri. "Hindi pa ba tumatawag si Joseph?" Maingat kong tanong. "Hindi pa," sabi niya. "Maraming overtime." "Nay, wag na po kayong tanong ng tanong. Baka kung ano-ano lang ang isipin ninyo. Tapos, may isusumbong na naman kayong kakaiba sa kanya." May panunuya sa kanyang boses. Gusto kong sabihin na halos hindi ako nagrereklamo kay Joseph. Sa tuwing tumatawag siya, lagi kong sinasabing malusog ako. Pero ang mga salitang iyon ay nanatili lang sa lalamunan ko. Pagkatapos kumain, tumayo si Clara. Dinala niya ang plato sa lababo ngunit ipinatong lang ito. "Mamaya ko nahuhugasan," sabi niya. Tumango lang ako. Kabisado na namin ang salitang mamaya. Madalas, ibig sabihin yon ay ako rin ang magliligpit. Nagwalis ako ng sahig, nagpunas ng mesa. Sumasakit ang mga tuhod ko, pero kung hihinto ako, parang mas masakit pa. Mula sa bintana, nakita ko si Aling Lydia na dumaan. May dalang bayong ng gulay. "Aling Milagros, magandang umaga po." Bati niya. Automatiko akong humakbang patungo sa pinto. "Magandang umaga rin, Aling Lydia." Hindi pa ako nakakalabas. Narinig ko ang boses ni Clara mula sa kwarto. "Nay, wag na kayong masyadong makipag-usap sa iba ha. Baka mapagod lang kayo. Tapos makalimutan niyong uminom ng gamot. Saka, ang mga kapitbahay ngayon, mga tsismosa." Sasagutin ko lang ang bati niya. "Clara," mahina akong sagot, kahit sa loob na lang. Baka kung ano pa masabi ninyo, mamisinterpret pa ng tao. Pagod na akong mag-ayos ng chismis. Huminto ako sa harap ng pinto at kumaway na lang mula sa loob. Ngumiti si Aling Lydia at nagpatuloy sa paglakad. May bigat sa aking dibdib. Ngunit isinantabi ko ito at bumalik sa kusina. Pagsapit ng tanghali, nag-iba ang anyo ng bahay. Lumabas si Clara mula sa kwarto na maayos ang makeup at nakasuot ng magandang damit pantrabaho. "Ay, Aling Lydia, magandang tanghali po." Matamis niyang bati nang makitang dumaan ulit ang kapitbahay. "Pasensya na po, bihira akong makalabas. Sobrang pagod po kasi galing trabaho." Nakatayo ako sa likuran niya, nagmamasid. Sa harap ng ibang tao, malambing ang kanyang pananalita. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang screen. Nanigas ang kanyang mukha.
Sasagutin ko lang po ito sa labas. Nay, maikli niyang sabi, at naglakad patungo sa gilid ng terasa. Nagkunwari akong naghihiwa ng sibuyas, pero nahagip ng tainga ko ang ilang salita. Oo, Tonyo. Alam ko, hinahanapan ko na ng paraan. Pabulong niyang sabi na may diin. Bigyan mo ako ng oras. Huwag mo akong laging tinatakot. At wag kang pupunta sa bahay. Nasa abroad ang asawa ko. Ako lang. At ang biyenan ko ang nandito. Natigil ang kamay ko sa paghihiwa. Tonyo, sino? Ang mga salitang ako lang at ang biyenan ko ay bumaon sa isip ko. Ilang minuto ang lumipas, pumasok siyang muli. Nawala na ang bakas ng pagkataranta sa kanyang mukha, napalitan ng isang manipis na ngiti. Nay, baka gabihin ako ng uwi. May inventory kami sa opisina, sabi niya habang inaayos ang kanyang bag. Opisina ba, yung tumawag kanina? Tanong ko nang hindi namamalayan. Mabilis siyang tumingin sa akin. Saglit na naningkit ang kanyang mga mata bago bumalik sa dati. Opo, Nay. Bakit po? Wala naman. Akala ko lang napapagod ka na. Ganyan talaga ang trabaho. Kung matutulungan niyo lang sana ako, edi maganda. Kaso, nandito lang kayo sa bahay. Kaya, please lang po, wag niyo nang dagdagan ang iniisip ko. Tumusok ang mga salitang iyon. Tumango na lang ako. Mag-iingat ka sa daan, Clara. Pagkaalis niya, naging malungkot ang bahay. Umupo ako sa silyang yari sa kahoy sa terasa. Pinagmamasdan ang maliit na kalye sa harap. Palipat-lipat ang tunog ng mga motor ng kapitbahay at mga naglalako. Nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Lumitaw ang pangalan ni Joseph. Hello, Joseph. Bati ko. Hello, Nay. Kumusta na po kayo? May kahalong ingay ng makina ang kanyang boses. Pasensya na. Bihira akong makatawag. Hinahabol ang proyekto. Ayos lang ako. Malusog ako. At maayos ang lahat dito. Mabilis kong sagot. Si Clara, masipag ding magtrabaho. Pagod siya, pero kinakaya. Mabuti naman po. Nay, pakiusap. Huwag niyo siyang bibigyan ng sakit ng ulo, ha? Mag-isa lang siya diyan, malayo sa akin. Kung may problema, sa kanya niyo muna sabihin. Mahirap akong matawagan minsan. Tumingin ako sa sahig ng terasa. Oo, Joseph, naiintindihan ko. Magtrabaho ka ng mabuti at huwag mong kalimutang kumain. Nag-usap pa kami sandali tungkol sa panahon at pagkain doon. Pagkatapos ng tawag, naging madilim ulit ang screen. Ang anino ng mukha ko roon ay tila mas tumanda. Huminga ako ng malalim. Ang titulo ng bahay na ito ay nakapangalan pa rin sa akin, ngunit pakiramdam ko ay isa akong bisita na takot makaistorbo sa tunay na may-ari. Noon, akala ko ang araw na iyon ay tulad lang ng mga nakaraan. Hindi ko alam na lahat ng maliliit na bagay na nangyayari ay unti-unting nag-iipon patungo sa isang bagay na mas malupit. Gabi iyon. Mas maagang umuwi si Clara kaysa karaniwan. Nasa kusina pa ako. Nagiinit ng natirang ginisang monggo. Kakapito pa lang ng orasan nang bumukas ang pinto sa harap. Nay, nakauwi na po ako. Masigla ang kanyang boses, hindi tulad ng dati. Napalingon ako. Pumasok siya na may dalang malaking plastic bag. Oh, ang aga mo yata? Tanong ko. Akala ko ba may inventory kayo? Ngumiti si Clara habang nagtatanggal ng sapatos. Na-cancel po. Natapos na kaninang umaga. Kaya nakadaan ako sa palengke para ibili kayo ng manok. Itinaas niya ang plastic. Napakurap ako. Bumili ka pa ng manok? May ulam pa naman tayo. Paminsan-minsan, kumain tayo ng masarap, Nay. Inilapag niya ang pinamili sa mesa. Gusto kong magluto ng espesyal para sa inyo ngayong gabi. May kung anong init akong naramdaman sa dibdib ko. Matagal na siyang hindi nagsasalita ng ganoon. Hindi ka ba pagod? Nag-aalangan kong tanong. Siguro pagod, pero nang gabing iyon, maliksi si Clara. Inilabas niya ang manok, mga pampalasa, at iba pang sangkap. Mabilis ang kanyang mga kamay sa paghiwa at paggisa. Ang bango ng niluluto ay pumuno sa kusina. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa akin. Nay, upo na lang po kayo dyan. Ako na ang bahala. Isipin niyo na lang pagkakataon niyong magpa-spoiled. Umupo ako sa silya, pinagmamasdan ang kanyang likod. Sa isip ko, inaalala ko kung kailan siya huling nagluto ng espesyal para sa akin.
Ang cellphone niyang nakapatong sa mesa ay biglang nag-vibrate. Umilaw ang screen at lumitaw ang pangalang Tonyo. Mabilis siyang sumulyap nang hindi lumilingon sa akin. Kinuha niya ang cellphone at sinagot ito gamit ang balikat. "Hello," mahina niyang sabi. Nagkunwari akong nakatingin sa kaldero, pero narinig ng tainga ko ang tensyon sa kanyang boses. Sinabi ko na, ginagawan ko ng paraan. Pabulong niyang sabi. "Huwag mong babanggitin sa telepono ang pagpunta sa bahay. May tao dito." Sandaling katahimikan. Huminga siya ng malalim. "May plano na ako. Matatapos to ngayong linggo. Kung pipilitin mo pa ako, bibitaw na rin ako." Tinapos niya ang tawag. Inilapag niya ang cellphone nang medyo malakas, saka tumingin sa akin na may manipis na ngiti. "Kaopisina ko po." Ang kulit. Tumango na lang ako. May ibang sinasabi ang kutob ko, pero pinili ng isip kong manahimik. Ilang sandali pa, handa na ang pagkain. Sa mesa, mayroong chicken afritada na mukhang napakasarap, dinagdagan pa ng ginisang gulay at sausawan. "Wow! Ang dami naman nito." Mahina akong tumawa. "Para tayong may fiesta." "Para sa ating dalawa yan, Nay," sabi niya. Nagsandok siya ng kanin sa plato ko at inilagay ang pinakamalaking piraso ng manok. Kailangan yung kumain ng marami para laging malusog. Kumain kami. Dahan-dahan kong ninamnam ang sarap na bihira kong matikman. Pinagmamasdan ako ni Clara. Maaliwalas ang kanyang mukha. "Masarap, Clara," sabi ko. "Salamat, anak," ngumiti siya. Ngunit tila may itinatago ang kanyang mga mata. "Swerte, may kaunting biyaya." "Nay, huwag niyo pong iisipin ang gastusin, ha?" Pagkatapos ng ilang subo, may kakaiba akong nalasahan. Medyo mapait sa dulo ng dila. Akala ko dahil lang sa pampalasa. Nagpatuloy ako sa pagkain. 15 minuto ang lumipas. Nagsimulang gumaan ang ulo ko at tila gumagalaw ang paligid. Naninikip ang dibdib ko. Ibinaba ko ang kutsara. "Clara, bakit parang nahihilo ako?" Agad na tumayo si Clara. "Nanay Milagros." Lumapit siya, nagkukunwaring natataranta. "Nay, bakit po? Parang hirap kayong huminga." Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa noo ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nanlalabo ang paningin ko. Baka hangin lang to. Sinubukan kong tumayo, ngunit nang hina ang mga tuhod ko. Umusog ng malakas ang silya nang muntik na akong matumba. "Nay," hinawakan ni Clara ang braso ko. "Teka lang po, dadalhin ko kayo sa ospital." Tumakbo siya sa kwarto at kinuha ang susi ng sasakyan. Halos hindi ako makatayo. Kinakapos ako sa hininga na parang may nakatali sa dibdib ko. "Kapit lang po, Nay," sabi niya habang inaalalayan ako palabas. "Dadalhin kita sa ospital." Sinubukan kong mag-focus. Tila gumagalaw ang bakuran. Malabo ang ilaw sa poste. Binuksan ni Clara ang pinto ng kotse at halos kalad ka rin ako papasok. Pagkaupo ko, sobrang sama ng pakiramdam ko. Parang hinihiwa ang tiyan ko mula sa loob. Isinara ni Clara ang pinto, umikot at umupo sa driver's seat. Umandar ang makina at mabilis na lumipas ang mga ilaw mula sa bahay ng mga kapitbahay. "Sa ospital tayo, di ba?" Mahina kong tanong. "Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala." Malambing ang kanyang boses, ngunit diretso ang tingin niya sa daan. Sinubukan kong tingnan ang dinadaanan. Karaniwan, para makapunta sa ospital, lumiliko kami pakaliwa sa malaking kanto. Ngunit nang malapit na kami roon, dumiretso ang sasakyan at lumiko pa kanan sa isang kalyeng bihirang naming daanan. "Clara," nagsimulang manginig ang boses ko. "Hindi ito ang daan papuntang ospital." Hindi siya sumagot. Pumasok ang sasakyan sa isang masikip na daan. Madalang ang mga poste ng ilaw. Lubak-lubak ang kalsada. Dumami ang mga puno sa magkabilang gilid. Madilim ang kanilang mga anino. "Clara," kinapako ang dibdib ko. Hirap huminga. "Naliligaw ka." Biglang bumagal ang sasakyan at huminto sa isang daanang lupa na napakatahimik. Walang bahay, tanging tunog lang ng mga kulisap at ihip ng hangin sa mga dahon. Pinatay ni Clara ang makina. Sa loob ng kotse, tahimik. Tanging ang mabigat kong paghinga ang maririnig. Umupo siya ng tahimik ng ilang segundo, saka dahan-dahang lumingon sa akin. Malamig ang kanyang tingin, hindi na ang tinging nag-aalala.
Nay, mahina niyang sabi. Ayaw ko mang sabihin to, pero paubos na ang oras. Anong ibig mong sabihin? Tila bumibigat ang dila ko. Inilapit niya ang mukha sa tainga ko. Mainit ang kanyang hininga, ngunit ang mga salita niya ay parang nagpahinto sa pagdaloy ng dugo ko. Nilason kita sa pagkain mo, pabulong niyang sabi. May 30 minuto ka na lang, bumaba ka na ng sasakyan ngayon. Tinitigan ko siya. Anak, huwag kang magbiro. Hindi ito biro, Nay. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt, lumabas ng kotse, at umikot sa gilid kung saan ako nakaupo. Bumukas ng malaki ang pinto, at pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Bakit mo ginagawa to? Basag ang boses ko. Hinawakan ni Clara ang braso ko. Mahigpit ang pagkakahawak. Dahil pagod na akong mabuhay na alipin ng konsensya. Mahina niyang sabi, ngunit matalim. Ayokong ubusin ang buhay ko sa pag-aalaga ng isang matandang biyenan na hindi man lang ako iniisip. Halos kalad ka rin niya ako palabas. Nang hihina ang mga binti ko, dumampi sa manipis kong tsinelas ang malamig na lupa. Halos bumagsak ang mga tuhod ko. Joseph, mahina kong tawag. Hindi papayag si Joseph. Tumigas ang mukha niya. Hindi kailangang malaman ni Joseph. Busy siya sa proyekto niya. Tulad noong iniwan niya akong mag-isa sa bahay na to sa loob ng maraming taon. Sinubukan kong kapitan ang pinto ng kotse, ngunit tinabig niya ang kamay ko. Tahimik dito, Nay. Iisipin lang ng mga tao, inatake kayo sa puso sa daan. Normal lang yan sa edad nyo, sabi niya. Diyan ka na umupo. Itinulak niya ako sa gilid ng daan, malapit sa mga damo. Napaupo ako. Umiikot ang paningin ko, at ang mga tunog sa paligid ay tila malayo. Clara, tulong! Sinubukan kong abutin ang dulo ng damit niya. Mahal kita. Tinitigan niya ako ng matagal. May kumislap sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung lungkot o galit, pero isang segundo lang iyon. Pagkatapos, tanging lamig na lang ang natira. Kung mahal mo ako, sana hindi mo ipinagdamot ang bahay na yan. Mahina niyang sabi. Pero huli na ang lahat. Binitawan niya ang kamay ko, pumasok sa kotse, at isinara ang pinto. Umandar ang makina. Sinilaw ng mga ilaw ang nanlalabo kong mga mata. Paalam, Nay. Umandar ang sasakyan. Tumalsik ang alikabok. Tinatakpan ang aking paningin. Sa loob ng ilang segundo, tanging papalayo na tunog ng makina ang natira hanggang sa nawala ito. Madilim, tahimik. Nakahiga ako sa lupa. Putol-putol ang hininga. Masakit ang dibdib, nasusuka, at parang lumulutang ang ulo. Sa gitna ng sakit, isang malinaw na isip ang lumitaw. Ganito pala ako magtatapos. Sa gilid ng daan, itinapon ang sarili kong manugang. Sinubukan kong magdasal, pero magulo ang mga salita sa isip ko. Lumiit ang mundo, humina ang mga tunog. Sumuko na ako. Nang malapit na akong lamunin ng dilim, mula sa malayo, ay may narinig akong isa pang tunog ng makina, mas mabigat at umuugong. Isang maliwanag na ilaw ang tumama sa daan, papalapit ng mabilis. Hindi ko magawang gumalaw, naramdaman ko lang ang paglapit ng liwanag. Huminto ito, hindi kalayuan sa akin. At isang boses ng lalaki ang nagsabing, Naku po! Nay, naririnig niyo po ba ako? Anong nangyari sa inyo? Pagkatapos noon, naging itim ang lahat. Nagising ako dahil sa matapang na amoy ng gamot. Masyadong maliwanag ang ilaw sa itaas ko. Mabigat pa rin ang dibdib ko, pero hindi na kasing sama ng kagabi. Mapait ang dila ko, tuyo ang lalamunan. Nang sinubukan kong igalaw ang kamay, may nakatusok na swero sa likod nito. Dahan-dahan lang po, Nay. Huwag po kayong biglang bumangon. Isang boses ng lalaki, kalmado at malalim. Dahan-dahan akong lumingon. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt ang nakatayo sa tabi ng kama. Mga 40s ang edad, medyo magulo ang buhok, pagod ang mukha, pero malinaw ang mga mata. Nasaan ako? Paus kong tanong. Nasa isang maliit na klinik po, Nay, sagot niya. Isang health center malapit sa Kakahuyan. Nawalan po kayo ng malay sa gilid ng daan kagabi. Dumaan po kami ng mga kasama ko. Galing po kami sa paghahanap ng isang nawawalang tao. Ang imahe ng daan ng lupa, ang ilaw ng kotse ni Clara, at ang papalayong tunog ng makina ay bumalik lahat sa isip ko. Kinapos ako sa hininga.
Ang manugang ko, lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ko. Lumapit ang lalaki, hinawakan ang dulo ng kumot. Nay, kalma lang po muna. Kagabi po, nagsasalita kayo habang tulog. Nabanggit niyo ang pangalan. Sino nga ba yun? Kumunot ang noo niya. Clara. Clarice? Clara, mahina kong sabi, habang namumuo ang luha. Siya ang nagdala sa akin doon. Huminga ng malalim ang lalaki. Ako po si Mateo. Nay, nurse po ako dito at isa ring volunteer rescuer. Noong nakita po namin kayo, malala na ang kalagayan ninyo. Bumagsak ang blood pressure at hindi regular ang tibok ng puso. Hinala ng doktor, nalason kayo sa gamot o pagkain. Nalason. Tumingin ako sa kisame. Mabigat ang salitang iyon. Naaalala niyo po ba kung ano ang kinain niyo bago kayo mawalan ng malay? Maingat na tanong ni Mateo. Nalasahan kong muli ang piraso ng manok, ang pampalasa na akala ko'y ordinaryo lang. Nag-flashback ang nakangiting mukha ni Clara. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita. Nilason kita sa pagkain mo. Nanikip ang lalamunan ko. Alam ko kung sino ang gumawa nito. Nanahimik si Mateo. Tinitigan niya ako ng mas matagal. Kung totoo po yan, pwede nating i-report sa pulis. Pero kailangan niyong maging matatag at ikuwento ng malinaw. Ipinikit ko ang aking mga mata. Muling kumabog ang puso ko. Kung magsusumbong ako ngayon, aarestuhin si Clara. Malalaman ni Joseph ang lahat ng sabay-sabay. Ang bahay, ang pangalan, ang pamilya lahat ay masisira. At ewan ko ba, may kasamang hiya. Hiya dahil ako, isang ina na laging nagtuturo ng kabutihan sa mga anak ng iba, ay itinapon ng buhay ng sarili kong manugang. Wag muna, mahina kong sabi. Bakit po? Kumunot ang noo ni Mateo. Nay, ang attempted murder ay hindi maliit na bagay. Kung malaya pa ang gumawa nito, nasa panganib pa rin kayo. Tinitigan ko ang kanyang mukha. May pamilyar sa kanya, pero hindi ako sigurado. Tinawag mo akong Nanay Milagros kanina, di ba? Tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. Opo, nasa ID niyo po. Ang ID ko, nagulat ako. Nasa malapit po sa inyo ang wallet niyo noong nakita namin kayo. Pati ang cellphone niyo. Nahulog sa lupa, pero gumagana pa, paliwanag niya. Pasensya na po. Binuksan ko ang ID niyo para malaman ang pangalan niyo. Tumango ako. Pero bakit parang kilala mo ako? Nanahimik sandali si Mateo, saka mahinang tumawa. Medyo nahihiya. Nay, baka hindi niyo na po naaalala. Ilang dekada na ang nakalipas. Noong binatilyo pa ako, muntik na akong ma-kick out sa eskwelahan dahil nahuli sa rambol. Kumunot ang noo ko. Tapos, pinatawag ang mga magulang ko. Pero may isang substitute teacher na tumayo at nagsabing, ang batang pasaway ay hindi nangangahulugang masamang bata. Kung itataboy natin siya, lalo siyang lalayo. Kung aakayin natin, baka may pag-asa pa. Bahagyang nagluha ang kanyang mga mata. Ang pangalan po ng teacher na yon ay Ginang Milagros. Ako? Nanigas ako. Isang malabong alaala ang lumitaw. Isang maliit na faculty room, isang payat na estudyanteng lalaki na may sugat sa sentido. At ako na tumayo at pinilit ang prinsipal na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ang mukha ng binatilyong iyon ay kahawig ng lalaking nasa harap ko ngayon. Diyos ko, nanginginig ang labi ko. Ikaw si Mateo. Tumango siya. Opo, Nay. Hindi ko po yun kailanman nakalimutan. Pagkatapos noon, unti-unti kong binago ang buhay ko. Nag-working student ako, nagpatuloy sa pag-aaral ng nursing. Lagi kong naaalala ang mga sinabi niyo. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko. Sa loob ng isang araw, pinagtaksilan ako ng sarili kong pamilya at iniligtas ng isang taong halos nakalimutan ko na. Ibig sabihin, bumalik din sa inyo ang kabutihang ginawa niyo. Mahinang sabi ni Mateo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa dibdib ko. Ang kabutihan ay bumabalik tulad din ng kasamaan. Ayokong mamatay. Bigla kong sabi. Mahina ang boses ko ngunit matatag. Kagabi, sumuko na ako. Pero ngayong alam kong ikaw ang nakakita sa akin, ayokong mamatay ng ganito lang. Ngumiti si Mateo. Mabuti po yan, pero para mabuhay, kailangan nyo ring maging matapang.
Matapang paano? Matapang na maging tapat. Matapang na lumaban, sagot niya. Kung sinadya talaga kayong lasunin ng manugang nyo, kailangan nyong i-report para hindi niya maulit sa iba o sa inyo ulit. Nanahimik ako. Sa isip ko, lumitaw ang mukha ni Joseph, ang pagod kong anak sa malayong lugar, na iniisip na ang asawa niya ang nag-aasikaso sa lahat. Kung ibubunyag ko ang lahat ngayon, guguho ang mundo niya sa gitna ng kanyang trabaho. Masyado siyang mabait, madaling sisihin ang sarili. Lalaban ako, mahina akong sabi. Pero hindi ngayon. Uuwi muna ako. Kumunot ang noo ni Mateo. Uuwi sa bahay nang gumawa nito sa inyo. Oo, tinitigan ko siya ng diretso. Kung magsusumbong ako ngayon, pwedeng sabihin ni Clara na naghahalucinate lang ako, na nag-iimbento. Kayang-kaya niyang baliktarin ang kwento. Magaling siyang umarte sa harap ng ibang tao, sa harap ng anak ko, sa harap ng mga kapitbahay. Isa lang akong matandang babae, madaling akusahang ulyanin. Tinitigan ako ni Mateo, nang matagal. Kung ganoon, ano po ang plano nyo? Magkukunwari akong mahina, na hindi ko naaalala ang mga detalye, mahina akong paliwanag, maingat sa bawat salita, habang unti-unti, mag-iipon ako ng ebidensya. Gusto kong maramdaman niya ang pekeng kapanatagan na ibinigay niya sa akin kagabi. Hahayaan kong isipin niyang nagtagumpay ang plano niya. Pero sa katotohanan, doon na magsisimulang gumuho ang lahat. Iyon ang unang pagkakataon na narinig kong naging matalas ang sarili kong boses. Huminga ng malalim si Mateo at umupo sa silya. Hindi po magiging madali yan. Alam ko, sagot ko, pero matagal na akong nabubuhay. Pagod na akong laging nananahimik. Kung mamamatay man ako, gusto kong mamatay na pinoprotektahan ang sarili ko. Hindi bilang isang biktima lang. Tiningnan niya ako ng may paggalang. Kung ganoon, kasama niyo po ako. Nagulat ako. Kasama? Noon, kayo po ang tumayo para sa akin. Kahit hindi niyo responsibilidad, sabi niya. Ngayon, ako naman po ang tatayo para sa inyo. Dahan-dahan lang po tayo. Aalagaan ko ang kalusugan niyo. Tutulungan ko kayong mag-ipon ng ebidensya. Pero mangako po kayo, kapag naging delikado na ang sitwasyon, kailangan na nating isali ang pulis. Tumango ako. Pangako. Sa maliit na mesa, nakalagay ang cellphone kong basag ang screen. Kinuha ito ni Mateo at inilagay sa kamay ko. Kapag kaya nyo na, pag-aralan po natin to. Mga text, mga tawag, kahit ano na pwedeng maging lead, sabi niya. Sa ngayon, magpahinga po muna kayo. Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone. Nasa loob nito, ang maliit kong mundo, ang boses ni Joseph, ang mga mensahe ni Clara. Lahat ng kasinungalingan at katotohanan ay magkahalo. Sa puso ko, may unti-unting tumutubong bago hindi na lang takot, hindi na lang sakit. May galit? May pagnanais na ipakita kay Clara na ako, si Milagros, ay hindi isang matandang babae na puwede na lang itapon sa gilid ng daan. Uuwi ako, pero hindi na bilang isang biktima na naghihintay na lang mamatay. 3 araw matapos ang gabing iyon sa daan ng lupa, pinayagan na akong umuwi ng doktor. Physically, mas stable na po kayo, sabi ng doktor. Pero ingatan niyo po ang pagkain. Huwag basta-basta iinom ng gamot. Kapag nahilo o nasuka, tawagan niyo kami agad. Hinatid ako ni Mateo gamit ang sasakyan ng klinik, simple pero komportable. Habang nasa biyahe, pinagmasdan ko ang mga puno na aming nadadaanan. Sigurado po ba kayong diretso na sa bahay? Tanong ni Mateo. Kung gusto nyo, pwede ko muna kayong ihatid sa kamag-anak o sa isang home for the aged pansamantala. Umiling ako. Iisa lang ang bahay ko. Doon ako itinapon at doon din ako babangon. Nanahimik sandali si Mateo, saka tumango. Kung may kailangan po kayo, tawagan nyo lang ako. Sinave ko na ang numero ko sa cellphone nyo. Huminto ang sasakyan sa harap ng gate ng bahay ko. Inayos ko ang aking paghinga. Ang gate na dati ordinaryo lang, ngayon ay parang isang pintuan patungo sa isang dayuhang arena. Tinulungan ako ni Mateo na bumaba. Medyo mahina pa ang mga tuhod ko, pero sapat na para makatayo nang walang tulong. Umalingit-ngit ang gate nang buksan ko ito. Biglang bumukas ng mabilis ang pinto ng bahay. Lumitaw si Clara. Maputla ang kanyang mukha, nanlalaki ang mga mata. Nay! Nanginginig ang boses niya. Diyos ko po.
Nanay, saan po kayo galing? Tumakbo siya palapit at niyakap ako ng mahigpit. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Sa isang saglit, halos maniwala akong natakot talaga siyang mawala ako. Galing ako sa klinik, mahina akong sagot. Binitawan niya ako at lumingon kay Mateo. Sino po sila? Maingat niyang tanong. Ako po si Mateo, nurse sa klinik malapit sa Kakahuyan. Magalang na sabi ni Mateo. Kami po ang nakakita kay Nanay Milagros sa daan ng lupa noong gabing iyon. Kumislap sandali ang mga mata ni Clara bago muling nagluha. Diyos ko, Nay, bakit hindi niyo po sinabi sa akin kung saan-saan ko kayo hinanap? Kasinungalingan. Malinaw kong naaalala ang mukha niya noong itinutulak niya ako palabas ng kotse. Nawalan ako ng malay, mahina akong sabi. Iniwan mo ako doon. Mapait na tumawa si Clara, parang nagulat. Nay, ano po bang sinasabi niyo? Nawalan nga po kayo ng malay sa bahay. Pero noong babalikan na sana kita para dalhin sa kotse, wala na kayo. Akala ko, naglakad kayo papunta sa kapitbahay. Nagpanik po ako, Nay. Tinitigan ni Mateo si Clara ng mabuti, ngunit nanatiling tahimik. Tama na, Clara. Pinigilan ko ang sarili ko. Pagod na ako. Gusto ko nang pumasok. Ay, opo. Agad akong inalalayan ni Clara, na parang sobrang nag-aalala. Kuya Mateo, maraming salamat po, ha? Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi nyo natulungan si Nanay. Walang anuman po, sagot ni Mateo. Kung may tanong kayo tungkol sa gamot o check-up, tawagan nyo lang po ang numero ko. Tumingin siya sa akin sandali. Mauna na po ako, Nanay Milagros. Tumango ako. Salamat, Mateo. Mabilis na sumulyap si Clara nang tawagin ko ang pangalan niya nang ganoon kapamilyar, pero hindi siya umimik. Pagkaalis ng sasakyan ni Mateo, pinaupo niya ako sa sofa. Nay, muntik niyo na akong mabaliw. Mahina niyang sabi. 3 araw kitang hinahanap. Tawag dito, tawag doon. Nag-report na rin ako sa barangay na nawawala kayo. Nag-report? Tumaas ang kilay ko. Opo, sagot niya. Pero sabi nila, baka dumalaw lang kayo sa kamag-anak. Hindi nila alam na nagiging makakalimutin na kayo. Huminga siya ng malalim. Ngayon, magkwento po kayo. Bakit naramdaman niyong iniwan ko kayo? Baka nanaginip lang kayo. Nay, nanahimik ako. Sa isip ko, umalingaw-ngaw ang boses ni Mateo. Matapang na lumaban, pero dahan-dahan. Pinigilan ko ang dila ko. Narinig ang pagbukas ng gate. Mabilis na mga hakbang ang papalapit. Lumitaw si Aling Lydia sa pintuan. Naku, Aling Milagros, sabi niya. Narinig ko sa barangay na nakita na kayo, kaya dumiretso na ako dito. Saan po ba kayo nagpunta? Dahan-dahan akong tumayo. Nagkasakit ako, Aling Lydia. Agad na tumayo si Clara sa tabi ko. Aling Lydia, pasensya na po. Ha, ang biyenan ko po kasi, medyo nalilito na nitong mga nakaraang araw. Minsan, may mga sinasabi siyang hindi ko na maintindihan. Pilit siyang tumawa. Siguro, dahil na rin po sa edad, uminit ang dibdib ko. Alam ko pa kung ano ang nangyari, Clara, mahina kong sabi. Nagpalipat-lipat ng tingin si Aling Lydia. Ano po ba talaga ang nangyari? Bubuksan ko na sana ang bibig ko, ngunit mas mabilis si Clara. Nawalan po siya ng malay bigla. Nagpanik po ako, dadalhin ko sana sa ospital. Pero pagbalik ko galing kwarto para kunin ang bag ko, wala na siya. Akala ko, naglakad papunta sa kapitbahay kaya hinanap ko. Tapos, malalaman ko na lang na nakita siya malapit sa Kakahuyan. Nahihiya na nga po ako sa mga tao. Baka isipin, hindi ko inaasikaso ang biyenan ko. Ang huling pangungusap ay may halong hinanakit, na para bang siya ang biktima. Ganoon po ba, Aling Milagros? Maingat na tanong ni Aling Lydia. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Kung sasabihin ko ang totoo, ngayon din ay magsisimula ang gulo, pero walang ebidensya. Sino ang paniniwalaan? Ang isang bata, masipag at mabait na manugang, o isang matandang babae na kagagaling lang sa bingit ng kamatayan? Luminok ako. Ang naaalala ko lang, bigla akong nahilo, mahina akong sabi. Pagkatapos noon, madilim na. Lumambot ang tingin ni Clara. Tila guminhawa si Aling Lydia. Ang mahalaga, nakabalik na kayo, sabi niya. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang po ako. Pagkaalis ni Aling Lydia, naging mabigat ang atmosphere sa bahay.
Nay, biglang sabi ni Clara. Huwag niyo naman po akong palabasing masama. Noong sinabi niyong iniwan ko kayo, parang totoo. Sinabi ko lang ang naaalala ko. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Lumapit siya, tinitigan ako ng malapitan. Makinig po kayo, Nay. Marami kayong iniinom na gamot. Kagagaling niyo lang sa sakit. Normal lang na magulo ang alaala niyo. Napakaliit ng kanyang ngiti. Kung paulit-ulit niyong sasabihin na nilason ko kayo, iisipin ng mga tao na nagha-hallucinate kayo. Baka isulat ng doktor na nagsisimula na kayong maging ulyanin. Gusto niyo po ba yon? Ang banta ay pino ngunit malinaw. Gabi iyon. Binigyan niya ako ng gamot. Ito po ang gamot galing sa doktor. Sabi niya, inilalagay ang ilang tableta sa palad ko. Inumin niyo bago matulog para hindi kayo sikipan ng dibdib. Tinitigan ko ang mga gamot. Binasa mo ba ang reseta? Siyempre po, lagi ko pong binabasa. Nakalimutan niyo na? Nagkunwari akong ininom ito. Pagkalabas niya ng kwarto, itinago ko ang mga gamot sa ilalim ng unan. Pinatay ko ang ilaw, pero hindi ako natulog. Ilang oras ang lumipas, narinig kong dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Papalapit ang kanyang mga yapak. Nanatili akong nakahiga. Mabagal ang paghinga na parang mahimbing na natutulog. Gusto kong matawa ng mapait habang iniisip ang itsura niya kung alam niyang gising na gising ako. Tumayo siya sa tabi ng kama ng ilang segundo, saka bumulong. Ang boses niya ay matalim, tumatagos sa dilim. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi ako papalpak. Lumayo ang kanyang mga yapak. Sumara muli ang pinto. Idinilat ko ang aking mga mata. Kumakabog ang dibdib. Ngunit hindi na lang dahil sa takot. Sa gitna ng kilabot, may iba pa akong naramdaman, isang maliit na apoy na lalong nagliliyab. Kung ito ay isang laro at akala niya ay isa akong piyesa na halos patay na, nagkakamali siya. Kinabukasan, nagising akong mabigat ang ulo ngunit malinaw ang isip. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Clara kagabi. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi ako papalpak. Hindi iyon isang walang lamang banta. Kung mananahimik ako, susubukan niya ulit. Baka hindi na sa lason, baka sa maling dosis ng gamot, o baka itulak niya ako sa banyo at sabihing aksidente. Umupo ako sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Ang basag na screen ay medyo nakakasira ng imahe. Pero puwede pa. Hindi ako dapat manatiling nagtatanggol lang. Kailangan kong gumanti. Tanghali, nang pumasok na si Clara sa trabaho, nagkunwari akong natutulog. Nang marinig kong papalayo na ang tunog ng motor niya, dahan-dahan akong bumangon, pinalitan ang duster ng damit panlakad at kinuha ang maliit na bag. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Mainit ang hangin, pero masarap sa pakiramdam. Matagal na akong hindi naglalakad mag-isa sa iskinita na ito. Iisa lang ang pakay ko. Ang maliit na computer shop sa dulo ng kalsada. Doon laging nakaupo si Marco, isang binatang abala sa computer. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang ingay ng lumang electric fan. Magandang tanghali po. Nay, bati ni Marco, inaangat ang mukha. Magpapa-photocopy po? May itatanong sana ako, sabi ko. Lumapit. Pero wag mo akong pagtatawanan, ha? Hindi ako marunong sa teknolohiya. Mahina siyang tumawa. Relax lang po, Nay. Ano po ba yun? Inilapag ko ang cellphone sa mesa. Gusto kong malaman kung paano mag-save ng usapan, mag-record ng boses, mga ganoong bagay. Hindi para sa masama. Kailangan ko lang ng pruweba kung may magsabi ng isang bagay. Tinitigan ako ni Marco ng ilang segundo. Pinag-aralan ang aking mukha. Siguro, nakita niyang may mas seryoso sa likod nito. Luma na po tong Android niyo. Nay, sabi niya, kinukuha ang cellphone. Pero pwede pa. Gusto niyong matutong mag-record ng boses ng palihim? Tumango ako. Oo. At kung pwede, paano malalaman kung may binurang mensahe pero makikita pa rin? Huminga siya ng malalim. Naku, yan po, medyo mahirap. Pero tingnan natin. Upo po kayo dito. Umupo ako. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Marco, maliksi ang kamay sa pagpindot. Heto po. Nay, kung gusto niyong mag-record, pindutin niyo lang po itong symbol na to. Masesave po ang boses. Huwag niyong kalimutang isave sa folder na hindi halata.
Gawan ko po kayo ng bagong folder. Pangalanan nating mga resipe para hindi ka hina-hinala. Ngumiti siya. Ngumiti rin ako. Matalino ka. Tungkol naman po sa chat, tingnan ko po. Binuksan niya ang ilang app. Kumunot ang noo niya. May automatic backup po dito. Kung papayag po kayo, i-connect ko sa computer para mabasa yung mga lumang logs. Pero hindi po ako nangangakong lahat ay babalik. Subukan mo lang, sabi ko. Ilang minuto ang lumipas. Maraming maliliit na sulat ang lumitaw sa screen. Mabilis siyang nagbasa. Wow! Ang daming data po nito, bulong niya. Ayoko pong makialam sa mga chat nyo, pero kung papayag po kayo, hahanapin ko yung mga kahina-hinalang salita. Pangalan ng tao, halimbawa, Tonyo. Sabi ko bigla. Tumaas ang kilay niya. Tonyo, sige po. Gusto niyong malaman kung may chat sa pangalang Tonyo? Tumango ako. Nag-type siya. Huminto ang mga daliri niya, bahagyang nanlaki ang mata. Meron po, mahina niyang sabi. Marami-rami po. Nakapangalan na. Tonyo Pautang. Kumabog ang dibdib ko. Pwede ko bang makita? Inikot ni Marco ang screen paharap sa akin. Malinaw ang chat, isang numerong nakasave bilang Tonyo Pautang. Nag-uusap tungkol sa utang na 10,000, deadline, interes, at mga banta. Isang linya ang nagpasama sa tiyan ko. Kalma ka lang, Tonyo. Inaayos ko na yung bahay ng biyenan ko. Kapag naipangalan na sa amin, pwede nang gawing kolateral. Mukhang hindi na rin naman magtatagal, yung matandang yun. Nanginginig ang kamay ko. Ang matandang yun, malinaw na ako yun. Sumulyap si Marco. Kaninong chat po ito? Sa manugang ko, mahina kong sagot. Salamat, Marco. Sapat na ito sa ngayon. Kung kailangan niyo pong isave lahat to, pwede kong kopyahin sa flash drive, sabi niya. Para kung mawala ang cellphone, nandyan pa rin ang data. Sige, magkano? Wag na po. Ngumiti siya. Tulad na lang po. Tinitigan ko siya. Salamat, Marco. Baka isang araw, malaman mong nakatulong ka sa isang tao nang higit pa sa inaakala mo. Pagkatapos doon, tinawagan ko si Mateo. Nagkita kami sa klinik ng hapon na iyon. Matagal na tinitigan ni Mateo ang screen. Binabasa ang chat kay Tonyo. Tumigas ang kanyang panga. Mabigat na po ito. Nay, sabi niya, malinaw na nangako ang manugang nyo na gagamiting collateral ang bahay nyo. At yung huling linya, parang isang masamang dasal. Idinugtong ko pa, mahina kong sabi. Pwede nating gamitin ito balang araw, sabi ni Mateo. Pero kulang pa. Kung chat lang, pwede niyang sabihing nagbibiro lang siya o galit. Kailangan natin ang testimonya mismo ni Tonyo. Gusto ko siyang makausap, sabi ko. Nagulat si Mateo. Ngayon na? Bakit hindi? Buhay pa ako. Si Clara lang ang kilala niya, hindi ako. Pwede akong magpanggap na isang inosenteng biyenan na nagtatanong tungkol sa utang. Sagot ko, kung mayabang siya, siguradong magkukuwento yun. Nanahimik sandali si Mateo, saka tumango. Sige po, pero kasama ako. Sasabihin kong malayong kamag-anak niyo ako. Tinawagan namin si Tonyo. Si Mateo ang nagsalita. Nagpakilalang kamag-anak ni Clara na gustong ayusin ang problema. Pumayag si Tonyo na makipagkita sa isang kapehan sa gilid ng highway. Pagdating namin, agad kong nahulaan kung sino si Tonyo. Isang lalaking nasa mid-40s, malaki ang tiyan, may kapansin-pansing gintong kuwintas, at relax na naninigarilyo. Kayo po si Tonyo? Tanong ni Mateo. Ako nga. Mabilis kaming sinuri ng tingin ni Tonyo. Sino to? Turo niya sa akin. Siya po si Aling Milagros, sagot ni Mateo. Biyenan ni Clara. Tumaas ang kilay ni Tonyo, saka mahinang tumawa. Ah, so ito pala yung biyenan na pasakit sa ulo. Pinigilan ko ang hininga ko. Ako ang pasakit sa ulo? Ay, hindi po sa ganoon, Nay, sabi niya, nagkukunwaring magalang. Marami lang kasing matatanda na ayaw ayusin ang titulo ng lupa, ayaw tumulong sa anak. Samantalang hirap na yung anak at manugang. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Bakit naghihirap ang manugang ko? Hinitit niya ang sigarilyo. Hindi niyo po ba alam? Sumali siya sa negosyo, investment daw. Yun pala, na-scam. Kaya lumaki ang utang sa akin. At hindi lang sa akin, ha.
May iba pa siyang pinagkakautangan. Nanikip ang puso ko. Bakit hindi siya nagsabi? Nahihiya siguro. Kaswal na sagot ni Tonyo. Pero nangako naman siyang mababayaran lahat. Sabi niya, kapag naayos na ang titulo ng bahay sa pangalan nila ng asawa niya, puwede nang gawing kolateral. Sabi pa nga niya, mahina siyang tumawa. Medyo masama to, pero sa bibig niya mismo nang galing. Malapit na rin namang mawala si Nanay Tonyo. Ganoon talaga ang edad. Parang huminto sandali ang mundo. Kinapitan ko ang gilid ng mesa, tinitigan ni Mateo si Tonyo ng masama. Boss, yung mga ganyang salita, wag basta-basta inuulit. Nagsasabi lang ako ng totoo. Itinaas ni Tonyo ang kamay. Sinabihan ko rin siya, wag mong pagsalitaan ng ganyan ang biyenan mo. Pero sabi niya, may trauma daw siya. Trinato raw ng masama ng biyenan ang nanay niya noon. Kaya ayaw niyang maranasan yon. Sabi pa niya, yung biyenan niya ngayon, mahilig ding manumbat, ayaw tumulong. Ewan ko, problema na nila yon. Unti-unti, nagkadugtong-dugtong ang mga piraso. Trauma, galit at utang. Ang bahay ko ang naging target. Tumingin ulit sa akin si Tonyo. Ngayon, kung gusto niyong tumulong, ayusin niyo na yung titulo. Pumirma na kayo para madali ang proseso. Para matahimik na ako, matahimik na siya, at hindi na kayo madamay sa gulo. Ngumiti ako ng mapait. Salamat, Tonyo. Mahina kong sabi. Marami kang naikwento. Mas naintindihan ko na ngayon ang pamilya ko. Pauwi, sa sasakyan ni Mateo, niyakap ko ang aking bag. Ngayon, alam ko na, dahan-dahan kong sabi. Hindi lang galit sa akin si Clara. Hinahabol din siya ng utang, trauma, at kasakiman. Tumango si Mateo. Malinaw na ang motibo. Utang, bahay, at galit sa nakaraan. Mas magiging matibay ang kaso niyo. Tumingin ako sa bintana. Mula ngayon, hindi na lang ako magtatago. Iipunin ko lahat ng sasabihin niya sa bahay, sa telepono, sa harap ng tao. Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone. Ayokong huminto lang siya sa kulungan. Gusto kong makita niyang unti-unting bumabalik sa kanya lahat ng pinlano niya. Mula nang makilala si Tonyo, nagbago ang tingin ko kay Clara. Dati, pakiramdam ko'y pinagtaksilan lang ako. Ngayon, alam kong hinahabol din siya ng utang, hiya, at sugat ng nakaraan na hindi gumaling. Pero hindi iyon nakabawas sa panganib na dala niya. Sa katunayan, lalo pa itong naging delikado. Nitong mga nakaraang araw, umarte ako sa harap ni Clara. Sinubukan kong maging si Milagros na kilala niya. Mabagal, madaling malito, at makakalimutin. Sa likod niya, natuto akong gumamit ng cellphone mula kay Marco, nag-iipon ng recordings, at itinatala ang mga petsa at sinabi niya. Isang hapon, pag uwi niya galing trabaho, nagtitimpla ako ng tsaa. Narinig ko ang mga yapak niya sa sala. Magaan ang tono ng boses niya, pero ramdam ko ang tensyon. Nay, tawag niya. Saan po kayo nagpunta maghapon? Luminok ako. Dito lang sa bahay, mahina akong sagot. Lumabas lang sandali sa tindahan. Lumapit siya, tinitigan ang mukha ko. Hindi po kayo lumabas ng subdivision? Walang nakausap? Tiningnan niya ang damit at buhok ko, na para bang naghahanap ng bakas. Bakit? Tanong ko. Wala lang po. Tiningnan ko po kasi, yung caller ID ng landline, may tumawag na hindi kilalang numero. Baka po kasi ma-scam kayo. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Tumawag si Mateo kaninang tanghali, pero agad kong binura ang call history. Sa landline pala, naiiwan ang record. Hindi ko sinagot, sabi ko. Baka wrong number lang. Nanahimik siya ng ilang segundo, saka ngumiti ng mas malawak. Nay, mag-iingat po kayo ha. Marami ng masamang tao ngayon. Baka samantalahin pa kayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang bumerang. Kung hindi dahil sa pagsasanay kong magtimpi, baka natawa na ako ng mapait. Gabi iyon, pumasok siya sa kwarto ko na may dalang baso. Gatas po, mainit, sabi niya. Para mahimbing ang tulog niyo. Matagal kong tinitigan ang baso. Walang sinabi ang doktor na kailangan kong uminom ng gatas. Pag-aalala lang po. Kailangan pa bang hintayin ang doktor? Mahina siyang tumawa. Kung natatakot po kayo, sabay tayong uminom.
Itinaas niya ang isa pang baso sa kanyang bibig at uminom ng kaunti sa harap ko. Tinitigan ko siya, nag-iisip. Kung tatanggihan ko, maghihinala siya. Kung iinumin ko, baka hindi na ako magising. Masama ang tiyan ko, sabi ko sa huli. Marami na akong nainom na tsaa kanina, baka hindi kayanin ng sikmura ko. Tumigas ang mukha niya sa isang saglit. Sige po, iiwan ko na lang dito sa mesa. Inumin niyo na lang po kung gusto niyo. Pagkalabas niya, kinuha ko ang baso at dahan-dahang ibinuhos sa paso ng halaman sa sulok ng kwarto. Kinabukasan, nanilaw ang mga dahon ng halaman. Hindi ako nagkamali sa hinala ko. Ilang araw ang lumipas, mula sa ibang direksyon naman ang atake. Isang umaga, nakaupo si Clara sa sala. May hawak na brown envelope. Seryoso ang mukha niya, pero may halong pigil na tuwa. Nay, dito po muna kayo. Umupo ako sa tapat niya. Ano yan? May mga papeles po galing sa notaryo, sabi ni Joseph. Para lang daw po ito sa pag-aayos ng data sa titulo. Para kung sakali may mangyari sa inyo, sinadya niyang bitinin, hindi na magiging komplikado ang mana. Napakasakit pakinggan na ang mga salitang kung may mangyari sa inyo ay ganoon na lang kadaling lumabas sa bibig niya. Bakit hindi pa noon inayos? Tanong ko. Kasi po, lagi niyong sinasabing mamaya na. Ngayon, habang may pagkakataon, Nay, ipinakita niya ang cellphone. Sa screen, may litrato ng dokumento na may pangalang Milagros at Joseph at isang espasyo para sa pirma. Nakapirma na si Joseph? Tanong ko. Hindi pa po. Doon na niya aayusin, ipapadala na lang pabalik. Papalitan lang ng notaryo ang data para mailagay na sa pangalan ninyong dalawa ang bahay. Huwag po kayong mag-alala, nakikitira lang naman po ako. Matamis ang ngiti niya, pero naghihintay ang mga mata. Tinitigan ko ang envelope. Sa dibdib ko, naghahalo ang takot at galit. Kung pipirma ako, pwedeng gawing collateral ang bahay na ito para sa utang niya. Kung tatanggi ako, baka bilisan niya ang plano niyang patayin ako. Pwede ko bang basahin muna? Tanong ko. Hawak ang envelope. Ay, hindi na po kailangan. Magaan siyang tumawa. Mahirap pong intindihin ang sulat ng mga abogado. Hindi niyo maiintindihan. Ang mahalaga, para po ito sa ikabubuti ng pamilya. Niyakap ko pa rin ang envelope. Hayaan mo akong basahin ng dahan-dahan. Ayokong magkamali. Tumigas sandali ang tingin niya, pero nagtimpi. Bahala po kayo. Pero, wag po sanang patagalin, naghihintay si Joseph. Nang tanghaling iyon, habang nasa kusina si Clara, dinala ko ang envelope sa kwarto at kinuhanan ng litrato gamit ang cellphone. Ipinadala ko ang mga larawan kay Mateo. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono. Nay, hindi po ito simpleng pag-aayos lang ng data, sabi niya. Kung pipirma po kayo, pwedeng magbago ang status ng karapatan niyo sa bahay. Mas hihina ang posisyon nyo, mas lalakas ang sa kanila. Kung magagamit nila ang bahay bilang collateral, pwede kayong paalisin anumang oras. Napaupo ako sa gilid ng kama. Biglang nanghina ang mga tuhod. So kung pipirma ako pa mismo ang tutulong sa kanya? Parang ganoon na nga po, sagot ni Mateo. Pero huwag po ninyong ipahalatang alam nyo na. Itago nyo po ng mabuti yang mga papeles. Gagamitin natin yang ebidensya na may ginagawa silang hakbang para kunin ang karapatan nyo, na para bang hindi pa sapat. Ilang araw ang lumipas, tuluyan nang bumigay ang katawan ko. Isang umaga, medyo nahihilo ako. Pumasok si Clara sa kwarto na may dalang kahon ng gamot. Ito po yung gamot galing sa doktor. Kapag nahilo raw po kayo, isa lang ang inumin. Huwag dalawa, baka sumobra. Kumunot ang noo ko. Anong gamot yan? Nakalimutan ko na. Gamot sa puso at kaunting pampakalma para hindi raw po kayo balisa. Inilagay niya ito sa kabinet. Huwag na po kayong mag-alala. Lalo akong nahilo. Pero kung lagi akong tatanggi, maghihinala siya. Nanginginig ang kamay. Kumuha ako ng isang tableta at nagkunwaring ininom habang itinago ko ito sa bulsa ng duster ko. Ewan ko paano. Pero pagsapit ng tanghali, nanilim din ang paningin ko. Siguro dahil sa epekto ng mga gamot na nainom ko nitong mga nakaraang araw
o dahil na rin sa kahinaan ng katawan ko. Ang huli kong naaalala ay nakatayo ako sa labas, nagwawalis at dumaan si Aling Lydia. Sinubukan kong kumaway pabalik, pero biglang tumagilid ang mundo. Bumagsak ako at naging madilim ang lahat. Pagkagising ko, nasa isang klinik na ako sa bayan, hindi sa klinik ni Mateo. Sa tabi ng kama, nakatayo ang doktor. Si Clara naman ay nakaupo. "Gising na po pala kayo, Aling Milagros?" tanong ng doktor. Tumango ako ng mahina. "Ganito po yun," sabi niya. "Mula sa pagsusuri, may pagbaba ng blood pressure nyo at kaunting problema sa tibok ng puso. Nasa 67 na rin po kayo, kaya normal na madalas mahilo at matumba. Pero, Doc, sinubukan kong magsalita. At isa pa, pinutol niya ako. Naikwento ng manugang nyo. Nitong mga nakaraan, madalas daw po kayong nalilito. Pakiramdam nyo, may gustong manakit sa inyo. At nakakalimutan ang mga pangyayari. Baka po sintomas na, yan ang pagiging ulyanin o anxiety." Tumingin ako kay Clara. Nakayuko siya, nagkukunwaring malungkot. "Doc, nag-aalala lang po ako," mahina niyang sabi. Minsan po, sinasabi niyang gusto ko siyang lasunin. Natatakot na po akong umuwi. Kaya po pinaparecord ko lahat para kung may sabihin siyang kakaiba. Alam ng mga tao ang kondisyon niya. Isang patibong. Kung isusulat ng doktor sa medical record ko na ako'y nalilito at naghahalucinate, magagamit nila itong ebidensya laban sa akin. Aling Milagros, imumungkahi ko po sa pamilya na isaalang-alang ang isang home for the aged, patuloy ng doktor. Doon po, mababantayan kayo at mabibigyan ng tamang gamot. Delikado po sa bahay kung madalas kayong matutumba. Ang salitang home for the aged ay parang sampal sa akin. Isang bagay ang patayin ng dahan-dahan sa sariling bahay. Iba namang bagay ang itapon sa isang dayuhang lugar para maghintay na lang mamatay mag-isa. Pauwi. Tahimik na nagmamaneho si Clara. Maya-maya, nagsalita siya. "Nay, tama po yung doktor. Mahal ko po kayo, pero hindi ko kayo kayang bantayan palagi. Kung sa isang maayos na home for the aged kayo, mas magiging ligtas pa kayo." Pinigilan ko ang luha ko. "Gusto mo akong itapon?" "Gusto ko pong protektahan tayong lahat," mahina niyang sagot. "Kung isang araw, matumba ulit kayo at mamatay sa bahay, ako pa ang pagbibintangan. Samantalang pagod na ako sa pag-aalaga. Tao lang din po ako. Sa unang pagkakataon mula nang buuin ko ang aking plano, naramdaman kong baka walang saysay ang lahat." Nasa panig niya ang doktor, kayang-kaya niyang baliktarin ang isip ng mga kapitbahay. Kung maipapasok ako sa isang home for the aged, mailalayo ako sa lahat ng ebidensya. Sa puntong iyon, sa loob ng kanyang kotse, naramdaman kong malapit na akong matalo. Pagkatapos ng araw na iyon sa klinik, ilang araw akong parang naglalakad nang walang direksyon. Gigising ako, magluluto, iinumin ang gamot na ako mismo ang bumili, hindi galing kay Clara. Halos hindi kami nag-uusap. Ngunit ang takot na itapon sa isang home for the aged ay laging nasa isip ko. Tuwing maririnig ko ang salitang iyon, nasusuka ako. Isang tanghali, nag-vibrate ang cellphone ko. Pangalan ni Mateo. "Nay, puwede po ba kayo sa klinik mamayang hapon?" Seryoso ang boses niya. "Kung kaya niyong maglakad. Kung hindi, susunduin ko po kayo." "Bakit?" tanong ko. "May kailangan po kayong makita at may ipapakilala ako sa inyo," sagot niya. "Pumunta po kayo. Importante po ito." Nag-isip ako. Kakaalis lang ni Clara. Kung aalis ako ngayon, malamang hindi niya malalaman. "Sige, pupunta ako," sabi ko. "Pero wag sanang matagalan." Sa klinik, naghihintay na sina Mateo at Marco sa isang maliit na kwarto sa likod. Nagulat si Marco nang makita ako, pero agad tumayo. "Nay Milagros, dito po kayo," sabi ni Mateo. "Kami po ni Marco. May nahanap pa sa backup data ng cellphone nyo. May nabuksan pa po kami. Ano pa ang nahanap ninyo?" Kinakapos ako sa hininga. Inusog ni Marco ang upuan. "Noon po, chat lang kay Tonyo ang nakita natin. Ngayon po, may mga voice call logs at voice message recordings na automatikong na-save. Hindi marami, pero may voice message po." "Voice message?" Inulit ko. "Opo," sagot ni Marco. "Galing po yata sa internet call. Hindi ko po alam ang teknikalidad.
Pero nag-save ang sistema ng ilang segundong audio. May pinindot siya. Mula sa maliit na speaker, narinig ko ang boses na kilalang kilala ko, ang boses ni Clara. Niremedyohan ko na, Tonyo. Huwag kang mag-alala. Hindi yun maghihinala. Isang kainan lang. Tumba na yon. Puto lang audio, pero sapat na para maging malinaw. Ang salitang niremedyohan, kainan, tumba, tapos isa pang piraso. Oo, pagod na rin akong magpanggap na mabait na manugang. Ipagdasal mo na lang na matapos na to ngayong gabi para makapag-focus na ako sa pagbabayad ng utang. Naramdaman ko ang lamig mula pa hanggang ulo. Wala nang puwang para sa pagdududa. Malinaw na malinaw. Nanginginig ang boses ko. Tinitigan ako ni Mateo. Malinaw na po. Kung isasama ito sa mga text na nakita nyo na, bumubuo ito ng isang pattern. Hindi lang basta galit, kundi isang plano. Mukhang hindi mapakali si Marco. Nay, hindi ko po inaasahang makakita ng ganito. Pero wag niyo po sanang sasabihin sa kanya na ako ang tumulong. Tumango ako. Ligtas ka, Marco. Sa atin lang to. Naglabas si Mateo ng isa pang folder mula sa drawer. Hindi lang po yan. Nahanap ko rin po ito. Ano yan? Isang sinumpaang salaysay mula sa doktor sa bayan na tumingin sa inyo, sagot niya. Sinadya ko pong pumunta kahapon. Nagpanggap na magpapa-check up ulit. Sinabi kong baka may maling dosis. Nataranta siya. Pumayag siyang gumawa ng sulat na nagsasabing minsan nang humingi ang manugang nyo ng pinagsamang pampakalma at gamot sa puso. Kahit na dapat ay magkahiwalay ang mga ito. Ang dahilan daw, para hindi kayo magulo at palakad-lakad. Binuksan ko ang papel. Maayos ang sulat kamay ng doktor, pero matalim ang mga salita. May bahaging nagsasabing kahilingan ng pamilya ng pasyente na hindi naaayon sa tamang pamamaraan. Kung ipapatawag siyang testigo, may basehan na tayo, sabi ni Mateo. Tiningnan ko silang dalawa. Ibig sabihin, halos kumpleto na ang lahat para mag-report. Opo, sagot ni Mateo. Pero kilala ko po kayo. Hindi lang kayo basta gustong mag-report. Huminga ako ng malalim. Gusto kong marinig niya ang lahat. Sa harap ng mga tao, sa harap mismo ng anak ko. Naging matatag ang boses ko. Gusto kong malaman niya na naaalala ko ang bawat salitang ibinulong niya sa daan na iyon. Gusto kong makita niyang lahat ng pinlano niya ay siya mismo ang nagbaon. Ngumiti si Mateo. Ibig sabihin, handa na po kayo? Wag muna, mahina kong sabi. May isa pa akong kailangang gawin. Ano po yon? Pumunta sa lugar kung saan niya ako itinapon. Nang hapong iyon, sumakay kami sa motor ni Mateo patungo sa kakahuyan. Sumasampal sa mukha ko ang hangin, may dalang amoy ng lupa at dahon. Ang sementadong daan ay naging baku-bako hanggang sa naging lupa na lang. Dito po, di ba? Tanong ni Mateo. Tumingin ako sa paligid. Kumakabog ang puso ko. Oo, yung mataas na puno sa kaliwa, yung malaking bato sa gilid. Lahat ay pareho. Kung medyo uusad pa tayo, may bakas ng gulong ng kotse na kinuhanan ko ng litrato noon, sabi ni Mateo. Pero dahil ilang araw na, malabo na. Bumaba ako sa motor. Malamig ang lupa sa ilalim ng aking tsinelas. Dito, mahina kong sabi, tinuturo ang isang bahagi. Dito niya ako itinulak. Dito ko inakalang tapos na ang buhay ko. Nakatayo si Mateo sa likuran. Hindi gumagalaw. Ipinikit ko ang mga mata. Inulit ang lahat ng nangyari. Ang ilaw ng kotse, ang bulong tungkol sa lason, ang papalayong tunog ng makina. Masakit. Pero sa kakaibang paraan, ito rin ang nagpatatag sa akin. Dati, lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, sabi ko habang nakatingin pa rin sa lupa, kung may nanakit sa inyo, huwag niyong gantihan sa parehong paraan, pero huwag niyo ring hayaang tapakan kayo. Ngumiti si Mateo. Naaalala ko po yan, Nay. Ngayon, isa sa buhay ko yan para sa sarili ko, patuloy ko. Hindi ko siya lalasunin. Hindi ko siya itutulak sa isang madilim na daan. Pero hindi rin ako mananahimik. Gagamitin ko ang isip, hindi ang kamay. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi na ako biktima. Mateo, tawag ko. Oras na para ayusin ang lahat. Saan po tayo magsisimula? Tanong niya. Sa anak ko. Gabi iyon, pag-uwi, umupo ako sa kwarto
at tinitigan ang numero ni Joseph. Malamig ang mga kamay ko, pero pinindot ko pa rin ang call button. Hello, Nay. Pagod ang boses niya. Pasensya na. Ngayon lang nakasagot. Joseph, pinutol ko siya. Kailangan kong umuwi ka. Ilang segundong katahimikan. Ngayon na po? May problema po ba sa kalusugan niyo? Kung tungkol po sa home for the aged, hindi tungkol doon, sabi ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Tungkol ito sa akin, sa bahay, sa mana. Gusto kong personal tayong mag-usap, hindi sa telepono. Kung pipiliin mo pa rin ang trabaho at pera, ayos lang. Pero pagkatapos mong marinig ang lahat mamaya, huminga siya ng malalim. Nay, wag naman po ganyan. Hindi ko po pinipili ang pera. Kailangan ko lang. Kaya nga, sagot ko, kaya umuwi ka. 3 araw lang. Sa buong buhay ko, Joseph, ito na siguro ang huling hihilingin ko bago ako tuluyang tumanda at maging ulyanin. Matagal bago siya sumagot. Sige po, Nay. Sa wakas ay sabi niya, hihingi ako ng leave sa susunod na linggo. Uuwi ako. Pagkababa ng telepono, lumabas ako ng kwarto. Nakaupo si Clara sa sala, nakatutok sa cellphone. Inangat niya ang mukha. Sino pong kausap niyo? Kaswal niyang tanong, pero halatang nakikinig. Si Joseph. Sagot ko, pinapauwi ko siya. Para saan po? Marami siyang trabaho. Gusto niyo po ba siyang masisante? Gusto kong pag-usapan ng mana, mahina kong sabi. Ang tungkol sa bahay na to. Saka, di ba lagi mong sinasabing pagod ka ng mag-isa? Kung uuwi siya, may kasama ka. May bahagyang ginhawa sa mukha niya. Sa bagay. Kung nandito si Joseph, mas mapapabilis din yung pag-aayos ng titulo. Ngumiti siya. Maganda yan, Nay. Suportado ko po kayo. Magsisisi ka sa pagsuporta mo, sabi ko sa isip ko. Kinabukasan, pinuntahan ko si Aling Lydia. Aling Lydia, sa susunod na linggo, hihingi sana ako ng tulong. Tulong para saan po, Aling Milagros? Tanong niya. Magkakaroon kami ng pag-uusap sa bahay. Tungkol sa huling habilin ko. Gusto ko sanang may kapitbahay na makikinig para walang di pagkakaunawaan. Puwede ka bang pumunta? Malinaw kong sinabi. Oo naman po. Mabilis niyang sagot. Sige, darating ako. Tumango ako. At isa pa, baka may iba pang bisita isang doktor at yung pinagkakautangan ni Clara. Hinihiling kong umarte ka lang na normal, pero magmasid at makinig kang mabuti. Natigilan si Aling Lydia, pero hindi na nagtanong. Sige po. Nang hapon na iyon, nag-text si Mateo. Gusto na po kayong makausap ng pulis. Pero kailangan nila ng matibay na ebidensya at gusto nilang masaksihan mismo ang komprontasyon. Pwede silang mag-standby malapit sa bahay niyo. Matagal kong tinitigan ang mensahe. Parang nakatayo ako sa gilid ng bangin, handa nang tumalon. Nag-type ako ng sagot. Sige, Mateo, handa na ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may malinaw na direksyon ang mga araw. Lahat ay patungo sa iisang punto. Sa sala ng sarili kong bahay, kung saan lahat ng maskara ay malalaglag. Dumating ang araw na hinihintay ko. Kinaumagahan, umuwi si Joseph. Huminto ang isang van sa harap ng bahay. Nakatayo ako sa terasa. Nanginginig ang mga tuhod hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam kong pagkatapos nito, hindi na magiging pareho ang buhay namin. Nay, bumaba si Joseph at niyakap ako ng mahigpit. Mas payat siya, sunog ang balat. Anak ko, basag ang boses ko. Sa wakas, umuwi ka. Sa likod niya, lumabas si Clara, nagkukunwaring masaya. Mahal, sabi niya, niyakap si Joseph. Buti naman umuwi ka na. Hindi ko na kaya mag-isa. Hinaplos ni Joseph ang ulo ng asawa. Pasensya na, Clara. 3 araw lang ang leave ko. Huminga ako ng malalim. Sapat na ang 3 araw. Pagsapit ng tanghali, isa-isang dumating ang mga tao. Naunang dumating si Aling Lydia, may dalang biko. Sunod ang doktor, medyo alanganin. Pagkatapos, si Tonyo, na mayabang na nakipagkamay kay Joseph. Ako si Tonyo, business partner ng asawa mo. Nagtatakang tumingin si Joseph kay Clara. Ah,
Tinutulungan lang niya ako sa mga papeles sa opisina. Mabilis na sabi ni Clara. Huling dumating si Marco, dala ang laptop. Nay, sabi niyo po kailangan ng tulong para ikonekta ang cellphone sa TV. Mahina niyang sabi. Tumingin si Clara kay Marco, pero hindi naghinala. Napuno ang sala. Ang suwasana ay parang isang maliit na salusalo, pero ang pakiramdam sa tiyan ko ay parang nasa isang paglilitis. Umupo ako sa gitna. Sa kaliwa ko ay sina Joseph at Clara. Sa kanan naman si Aling Lydia at ang doktor. Si Tonyo ay nasa likuran, habang si Marco ay nasa tabi ng TV. Si Mateo ay nakatayo malapit sa pinto. Parang isang ordinaryong bisita. Salamat sa pagdating ninyo. Nagsimula ako. Pinatawag ko kayo dahil matanda na ako. Gusto kong pag-usapan ang bahay na ito, ang buhay ko, at kung ano ang mga nangyayari dito. Ngumiti si Clara. Nay, wag na po tayong magdrama. Diretso na po tayo sa titulo. Dahan-dahan, Clara, sabi ni Joseph. Pakinggan muna natin si nanay. Tumingin ako sa anak ko. Joseph, ilang linggo na ang nakalipas, muntik na akong mamatay. Biglang tumahimik ang sala. Pagkatapos ng hapunan, nahilo ako. Sabi ni Clara, dadalhin niya ako sa ospital. Pero hindi kami doon pumunta. Patuloy ko. Lumiko siya sa isang daanang lupa. Doon, sinabi niya sa akin, tinitigan ko si Clara ng diretsyo. Sinabi mong, nilason kita sa pagkain mo. May 30 minuto ka na lang. Bumaba ka na. At iniwan mo ako doon. Tumigas ang mukha ni Joseph. Clara? Mahina niyang tanong. Tumawa si Clara, halatang ninenerbiyos. Nay, ano po ba yan? Joseph, naikwento ko na sa'yo na naginip siya. Sabi ko na sa doktor, naghahalucinate na siya. Kaya hindi ako agad nag-report sa pulis, sabi ko. Alam kong madaling baliktarin ang mga salita ko. Isa lang akong matanda, pero hindi ako nanahimik. Nag-ipon ako ng ebidensya. Ano na naman yan, Nay? Naiinis na sabi ni Clara. Pekeng chat? Mga kwento? Lahat yan pwedeng gawa-gawa lang. Itinaas ko ang kamay. Sumenyas kay Marco. Marco, pakita mo. Ikinonekta ni Marco ang cellphone ko sa TV. Lumitaw ang mga text. Ang pangalan ng contact, Tonyo, pautang. Tumingin ako kay Tonyo. Numero mo to, di ba? Medyo nataranta siya. Oo, paano napunta dyan? Pinalaki ni Marco ang isang text. Kalma ka lang, Tonyo. Inaayos ko na yung bahay ng biyenan ko. Kapag naipangalan na sa amin, pupwede nang gawing kolateral. Mukhang hindi na rin naman magtatagal yung matandang yon. Nanginginig ang labi ni Joseph. Sulat mo to, Clara? Namutla si Clara. Biro lang yan. Stress ako noon. Pakinggan niyo to, sabi ni Mateo. Pinindot ni Marco ang play. Mula sa TV, malinaw na narinig ang boses ni Clara. Niremedyuhan ko na, Tonyo, huwag kang mag-alala. Hindi yun maghihinala. Isang kainan lang, tumba na yun. At ang pangalawang recording. Oo, pagod na rin akong magpanggap na mabait na manugang. Ipagdasal mo na lang na matapos na to ngayong gabi. Nakita ko ang pamumutla ng anak ko. Clara, boses mo yan. Halos hindi marinig na sabi niya. Biglang tumayo si Clara. Edit yan. Kayang-kaya na yan ng teknolohiya ngayon. Joseph, sa tingin mo, ganito ako kasama? Tumingin siya sa asawa. Nagluluha ang mga mata. Itinaas ko ang brown envelope. Hindi lang ito tungkol sa lason. Pinirmahan mo rin tong mga papeles para sa titulo ng palihim. Para sa ikabubuti natin yan, sigaw niya. Para sa utang mo, biglang sabat ni Tonyo. Ikaw mismo ang nagsabing, kapag naayos ang bahay, mababayaran mo ako. Sabi mo pa, manahimik ka, sigaw ni Clara. Sinabihan na kita, huwag kang gagawa ng masama sa biyenan mo. Ikaw ang mapilit. Depensa ni Tonyo. Huminga ng malalim ang doktor. Ginang Clara, pasensya na, sabi niya, inilalabas ang isang papel. Sinulatan ko po na minsan kayong humingi sa akin ng pinagsamang pampakalma at gamot sa puso para sa biyenan ninyo na labag sa tamang pamamaraan. Tumingin si Joseph sa doktor, sa asawa niya, at sa akin. Wasak ang kanyang mukha. Clara, totoo? Bumuhos ang luha ni Clara. Na-pressure ako, Joseph, sigaw niya. Wala ka dito.
Lahat nasa akin, utang, biyenan, trabaho. Gusto ko lang ng normal na buhay. Sa pamamagitan ng pagpatay sa nanay ko, tumaas ang boses ni Joseph. Hindi! Naisip ko lang. Hindi ko naman talaga gustong mamatay siya. Gumagaralgal na sabi ni Clara. Noong gabing iyon, nataranta ako. Nawalan siya ng malay sa kotse. Hindi ko alam ang gagawin. At itinulak mo ako palabas at iniwan. Mahina akong putol. Tinitigan niya ako. Humihingal. Gumuho na ang kanyang maskara. Ang natira ay isang taong puno ng takot at galit. Ginagantihan ko lang ang mundo. Nay, mahina niyang sabi. Buong buhay kong nakita ang nanay kong tinatapak-tapakan ng biyenan niya. Ngayong ako na ang manugang. Ayokong maging biktima. Kailan kita hinamak? Kailan kita pinagbawalan? Kailan ko kinuha ang pera mo? Tanong ko. Ang kasalanan ko lang ay ipaglaban ang bahay na tanging pag-aari ko. Sapat na ba yon para patayin mo ako? Kung napunta lang sa amin ang bahay na yan, tapos na sana ang lahat, sigaw niya. Bayad na ang utang, may iwan kita sa maayos na home for the aged at makakapagtrabaho ng maayos si Joseph. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Umalingaw-ngaw ang mga salita niya. Napahawak sa bibig si Aling Lydia. Biglang kumilos si Clara. Inagaw ang cellphone kay Marco. Akin na yan. Buburahin ko lahat. Tumayo ako para pigilan siya. Clara, wag. Tinabig niya ang kamay ko ng malakas. Natumba ako. Muntik nang tumama ang likod ko sa kanto ng mesa. Nay! Lumundag si Joseph. Sinalo ako. Mabilis na humawak si Mateo sa balikat ko. Nagkagulo ang lahat. Mula sa pinto, pumasok ang 2 pulis. Ito po ba ang bahay ni Ginang Milagros? Tanong ng isa. Pinapunta po kami dito para sa isang report ng attempted murder. Nanigas si Clara. Nabitawan niya ang cellphone. Ginang Clara, sabi ng pulis. Sumama po kayo sa presinto. Ayoko. Umatras si Clara. Joseph, sabihin mo sa kanila, asawa mo ako. Tinitigan siya ni Joseph. Namumula ang mga mata. Asawa na sumubok pumatayin sa nanay ko. Hindi kita kayang ipagtanggol. Lumapit ang mga pulis at pinusasan siya. Habang dinadala siya palabas, tinitigan ko siya hindi nang may galit, kundi nang may pagod at kapasyahan. Hindi ako ang biyenan na nasa isip mo, Clara. Mahina kong sabi. Hindi ako ang halimaw na tulad ng biyenan ng nanay mo, pero pinili mong maging halimaw para sa sarili mong buhay. Tumingin siya pabalik, luha na may kasamang galit. Ngunit wala na siyang magawa kundi sumama sa mga pulis. Sumara ang pinto. Biglang tumahimik ang sala. Tanging ang aming mga hininga ang natira. Ilang buwan matapos ang araw na iyon, nag-iba ang pakiramdam sa bahay. Hindi dahil sa bagong pintura, kundi dahil sa suwasana. Dati, para akong naglalakad sa yelong anumang oras, ay pwedeng bumigay. Ngayon, mas matatag na ang aking pagtayo. Mabagal ang takbo ng kaso ni Clara. Ang mahalaga sa akin, ang ginawa niya ay hindi na lang nabubuhay sa isip ko. Nakatala na, may numero na ng kaso. Isang hapon, nakaupo kami ni Joseph sa terasa. 1 linggo na siyang nasa bahay. Nagtatrabaho ng remote. Hindi ko pa rin lubos maisip. Nay, sabi niya, na ang taong katabi kong matulog ay kayang gawin yon. Ang pinakamalapit sa atin, ang kadalasang pinakamasakit manakit, sagot ko. Dahil sa kanila natin ibinibigay ang buong tiwala. Yumuko siya. Patawad po, Nay. Sa lahat ng pagkakataong mas pinaniwalaan ko siya. Sa pag-iisip kong, pabigat kayo. Pinabayaan ko kayong mag-isa kasama ng taong unti-unting gustong pumatay sa inyo. Ako rin ay may pagkakamali, Joseph, sabi ko. Lagi kong sinasabing ayos lang ako para hindi ka mag-alala. Pero ako pa rin po ang pinakamaysala, sabi niya. Asawa niya ako. Pero hindi ko alam na baon siya sa utang, na isinasangla niya ang bahay na to na nag-uusap siya tungkol sa lason. Para akong isang manonood lang sa sarili kong buhay. Hinawakan ko ang kamay niya. Ngayon, alam mo na, yan ang mahalaga. May pagkakataon ka pang magbago. Ako, matanda na, pero nabigyan pa ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili ko. Huwag mong sayangin ang pagkakataon mo. Huminga siya ng malalim. Hindi ko po alam kung kailan ko ito makakalimutan. Pero ipinapangako ko, Nay, hindi na ako tatakbo sa problema. Haharapin ko ito kasama ninyo. Ngumiti ako. Sapat na yun para sa akin.
Dumating si Aling Lydia, may dalang maruya. Para po sa inyo, Aling Milagros. Nagtawanan kami. Nagboluntaryo ako sa klinik ni Mateo, tinutulungan ang ibang matatandang pasyente. Paminsan-minsan, dumadalaw si Marco para tulungan ako sa mga teknikal na bagay. Nabalitaan kong si Tonyo ay nahaharap din sa sariling kaso dahil sa ilegal na pagpapautang. Isang gabi, nakaupo ako sa terasa. Ang langit ay malinis, tanaw ang mga bituin. Dati, tuwing may dumadaang motor, kinakabahan ako. Ngayon, ang tunog ng motor ay tunog lang ng motor. Ang bahay na ito ay nanatiling nakapangalan sa akin, ngunit pumunta kami sa isang notaryo para gumawa ng isang opisyal na huling habilin. Ipinamana ko ang bahay kay Joseph, sa kondisyong hindi niya ito ibebenta o isasangla maliban na lang kung talagang kinakailangan. Tungkol kay Clara, nasa kulungan pa rin siya. Ang kanyang abogado ay sinusubukang pagaanin ang sentensya. May mga araw na naaalala ko ang bersyon niya noon na tumatawa sa kusina. May mga araw na nagagalit ako kapag naaalala ko ang kanyang bulong. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ayokong ubusin ang buhay ko sa pagkamuhi. Naalala ko ang gabi sa daan ng lupa noong akala ko'y katapusan ko na. Hindi ko inaasahan na ang di inaasahang mangyayari ay ang mailigtas ng isang estudyanteng halos nakalimutan ko na, matulungan ng isang binatang hindi ko kilala, at suportahan ng isang kapitbahay na dati bumabati lang. Siguro, inakala ni Clara na ang mundo ay laging pumapanig sa masamang biyenan at biktimang manugang. Sa buhay ko, naging guro ako, ina, biyenan, biktima at saksi. Ngayon, pinipili kong maging isang taong nag-aalaga sa sarili. Hindi perpekto ang buhay ko. Masakit pa rin ang mga tuhod ko, kailangan pa ring uminom ng gamot. Ngunit sa tuwing isinasara ko ang pinto ng bahay na ito, may kapanatagan na wala ako noon. Ang kabutihan at kasamaan ay parehong bumabalik sa may-ari. Ang kabutihang itinanim ko ay bumalik sa akin sa pamamagitan ni Mateo at ng iba pa. Ang kasamaang binalak ni Clara ay bumalik sa kanya sa pamamagitan ng isang voice recording na akala niya'y mawawala na lang. At ako, si Milagros, ay nakatayo sa gitna nito, hindi perpekto, hindi laging malakas. Ngunit ngayon, hindi na ako nakahandusay mag-isa sa gilid ng daan. Nakaupo ako sa aking terasa, hawak ang isang tasa ng mainit na salabat. Hindi pa tapos ang buhay, bulong ko. Pero ipinanalo ko na ang bahaging ito.